Magandang araw po sa lahat. Bilang kawani ng Korporasyong Pangkorea ng Pilipinas, i-share ko po sa inyo ngayon kung paano nga ba magpadala ng parcel sa post office. Ang layunin ko po ay para maipaalam po sa inyo na pwedeng magpadala sa post office kahit saang sulok ng Pilipinas at sa buong mundo. Dalhin niyo lamang po ang inyong mga ipapadala at hayaang i-check ng postmaster ang mga items na nasa loob ng box. Dito po ay tinimbang natin ang box para makuha ang actual weight at sinukat na rin natin ang dimension nito para malaman ang volumetric weight. Proceed na po tayo dito sa ating ginawang rate calculator para malaman kung magkano nga ba ang babayaran ni customer. Na-encode na po natin ang dimension ng box at saka yung actual weight, yung destination country, at yung total value of items para sa valuation fee. At dito makikita natin na ang total na babayaran ng customer ay 2,168. Kasama na dyan ang postage, packaging fee, at valuation fee. Pero ano-ano nga ba ang pwedeng ipadala? Halos lahat naman tinatanggap ng PhilPost. Meron nga lang iba na kailangan ng permit. Tulad ng tuyo na kailangan kuha ng permit sa BFAR, at may tinanggap rin kami kamakailan lang na cremated human remains. Ni-require lang namin sila na mag-submit ng death certificate, sanitary permit mula sa crematorium, at Bureau of Customs permit to travel. Makikita natin na ang pinadala ng ating sender papuntang Japan ay 4 na pirasong straw hat, isang serving spoon, at 2 coin purse. Para naman sa pag-track ng inyong mga ipinadala, pumunta lamang sa tracking.philpost.gov.ph. I-enter lamang ang tracking number at dito makikita natin na delivered na. Tinanggap natin ito noong March 20 at na-deliver sa recipient noong March 29, 2025. Kaya sa gusto pong magpadala, bumisita lamang sa post office sa inyong lugar, lalo na sa mga online sellers na hindi nagka-cash on delivery. Kung sa tingin mo ay naging informative ang videong ito, paki-share naman para mas marami tayong ma-educate. Salamat!